Ang mga panaginip ay maaaring isang timpla ng imahinasyon at katotohanan. Minsan ang mga panaginip ay tila totoo na hindi mo matukoy kung nangyari ito o parang pelikula lamang ng mga imahinasyon na naglalaro sa iyong subconscious habang natutulog. Bilang resulta ng pagiging komplikadong ito, ang mga panaginip ay minsan ay hinuhusgahan na makatwiran o hindi makatwiran. Paano ka dapat tumugon sa mga pangarap na ito? Paano mo dapat maunawaan o bigyang kahulugan ang iyong mga panaginip? Ano ang dapat mong gawin sa iyong mga pangarap? Samahan mo akong tuklasin ang 7 uri ng panaginip na dapat mong isaalang-alang bilang seryosong babala. Bago tayo magpatuloy sa video na ito, hinihimok ko kayong mag-subscribe sa channel na ito kung gagawin mo pa ito at i-click ang notification button. Pagpalain ka ng Diyos. Ang mga panaginip ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga pangyayari sa hinaharap at mga bagay na mangyayari sa lalong madaling panahon. Sila ang interface sa pagitan ng ngayon at sa hinaharap. Maaaring kailanganin mong bigyang pansin ang mga detalye ng iyong mga pangarap upang maging mas handa sa pag-navigate sa kanilang paglalahad sa mga katotohanan ng buhay. Minsan, mula sa simbolismo ng mga panaginip na ito, maaari silang mga hulugan ng mga bagay maliban sa kung ano ang hitsura nila. Kaya't suriin natin ang 7 uri ng panaginip na hindi mo dapat binibiro. Number 1, mga panaginip na naglalarawan ng retrogression. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring mangyari lalo na kapag ikaw ay nasa tuktok ng iyong mga tagumpay sa buhay. Ang mga ito ay mga payo sa mga trahedya na kwento na naglalarawan ng pagbagsak mula sa biyaya hanggang sa damo. Ang panaginip na ito ay maaaring nakakatakot. Hindi mo dapat ito basta-basta. Bagamat maaaring may matinding babala tungkol sa mga bagay na darating, hindi nangangahulugang dapat itong mangyari. Sa halip, ang gayong mga panaginip ay dapat makatulong sa iyo na mas mahusay na masangkapan ang iyong sarili at maiwasan ang mga ganitong pangyayari. May katulad na senaryo mula sa mga banal na kasulatan. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis 41:29-32. 7 taon ng malaking kasaganaan ay dumarating sa buong lupain ng Egypto, ngunit 7 taon ng taggutom ang susunod sa kanila. Kung magkagayoy malilimutan ang lahat ng kasaganaan sa Egypto, at sisirain ng taggutom ang lupain. Ang kasaganaan sa lupain ay hindi na alalahanin sapagkat ang taggutom na kasunod nito ay magiging totoong matindi. Ang dahilan kung bakit ang panaginip ay ibinigay kay Faraon sa 2 anyo, at tiyak na gagawin ng Diyos ang bagay na ito, sa lalong madaling panahon ay gagawin ng Diyos ang bagay na ito. Nanaginip si Faraon na may isang kawan ng matabang baka na lumabas sa ilog Nilo at nanginginain sa bukid. Pagkaraan, isang payat, makinis na kawan ng baka ang umahon mula sa parehong ilog at nilamon ang matabang bakang ito. Muli, si Faraon ay nagkaroon ng isa pang panaginip kung saan 7 mabubuti at punong uhay ng butil ang nilamon ng 7 iba pang mga butil na pinaso at lantang mga butil. Ang interpretasyon ng mga panaginip ni Faraon mula kay Jose ay nakatulong sa bansang Ehipto na maghanda ng mabuti para sa taggutom. Ginamit nila ng husto ang 7 taon ng labis upang maghanda para sa susunod na 7 taon ng taggutom sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga pagkain sa lupain at pag-imbak ng mga butil. Ang matalinong desisyong ito na ibinigay ni Jose ay hindi lamang nagpangyari sa mga tao ng Ehipto kundi nagpapanatili rin ng buhay ng pamilya ni Jose na lumipat sa Ehipto noong taon ng taggutom. Number 2, mga panaginip na may tahasang babala bilang kanilang mga mensahe. Ang ilang mga pangarap ay madaling maunawaan. May mga mensahe sila na hindi nababalot ng malabong wika. Sa halip, ang dahilan ng mga pangarap na iyon ay ang pagpasa sa tahasang mga babala. Kapag ang isang panaginip ay may malinaw na babala na nakadirekta sa iyo at sa iyong mga aksyon, dapat mong seryosohin ito. Ganyan ang panaginip ni Abimelech, ang hari ng Ehipto, nang kunin niya ang asawa ni Abraham, si Sarah, bilang asawa. Ang aklat ng Genesis 20:3-7 ay nagsasabi, "Ngunit naparoon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip isang gabi, at sinabi sa kanya, ikaw ay parabang patay na dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa."
Ngayon ay hindi pa lumalapit si Abimelech sa kanya, kaya't sinabi niya, "Panginoon, lilipulin mo ba ang isang bansang walang sala? Hindi ba't sinabi niya sa akin, siya ay aking kapatid? At hindi ba't sinabi rin niya, siya ay aking kapatid? Ginawa ko ito ng may malinis na budhi at malinis na mga kamay." Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa kanya sa panaginip, "Alam kong ginawa mo ito ng may malinis na budhi, kaya't pinigilan kitang magkasala laban sa akin. Kaya nga hindi kita hinayaang hawakan siya. Ngayon, ibalik mo ang asawa ng lalaki, sapagkat siya ay isang propeta, at mananalangin siya para sa iyo at ikaw ay mabubuhay. Ngunit kung hindi mo siya ibabalik, maaari mong tiyakin na ikaw at ang lahat ng pag-aari mo ay mamamatay." Direkta at tahasang sapat ang mensahe ng panaginip na ito. Hindi ito dumating na may malabong imahe o nakatagong interpretasyon tulad ng panaginip ni Paraon. Isang babala kay Abimelech na ibalik sa kanya ang asawa ni Abraham. Sa pagbabasa pa ng talatang ito sa Biblia, pinahirapan ng Diyos si Abimelech, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga lingkod ng mga karamdaman, at isinara rin ang mga sinapupunan ng kanilang mga asawa sa pagkakaroon ng mga anak dahil kinuha ni Abimelech ang asawa ni Abraham. Ngunit nang sinunod kaagad ni Abimelech ang mga tagubilin ng Diyos mula sa kanyang panaginip, nanalangin si Abraham para sa kanya. Bilang resulta ng pagsunod ni Abimelech sa utos ng Diyos mula sa kanyang panaginip, siya at ang kanyang asawa ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Ang mga sinapupunan ng kanyang asawa at mga lingkod na isinara ng Diyos ay nabuksan din. Nanaginip din si Isaac kung saan binalaan at tinuruan siya ng Diyos sa mga hakbang na dapat niyang gawin. Sa Genesis 26:1-3 sinasabi ng Biblia, "Ngayon ay nagkaroon ng taggutom sa lupain, bukod sa naunang taggutom noong panahon ni Abraham, at si Isaac ay naparoon kay Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Napakita ang Panginoon kay Isaac at sinabi, 'Huwag kang lumusong sa Ehipto, manirahan ka sa lupain kung saan sinasabi ko sa iyo na manirahan. Manatili ka muna sa lupain ito, at sa iyo ako, at pagpapalain kita ng lahat ng ito. Sumumpa sa iyong amang si Abraham.'" Ang talatang ito ay tahasang nagtuturo at nagbabala kay Isaac na huwag pumunta sa Ehipto. Si Abraham, ang kanyang ama, ay nagkamali ng pagpunta sa Ehipto sa panahon ng taggutom sa kanyang mga araw. Ngunit si Isaac ay hindi sumunod sa mga yapak ng kanyang ama. Sinunod ni Isaac ang mga tagubilin ng Diyos. Nanatili siya at naghasik sa lupain ng Gerar, at pinaunlad siya ng Diyos sa gitna ng taggutom. Nang maglaon, naiinggit sa kanya ang mga Filisteo dahil sa kasaganaan ni Isaac. Sinasabi ng Biblia na sumulong siya at lumakas hanggang sa siya ay naging dakila. Kahit na ang mga panaginip ay maaaring magpakita ng kanilang mga sarili sa malabong wika, ang kanilang mga mensahe ay maaaring maging malinaw at tahasang kung minsan. Ang pagsunod sa mga banal na tagubilin na nakapaloob sa mga ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan, tagumpay at kabiguan, o pag-unlad at pagbabalik. Number 3, mga panaginip na nagbababala sa iyo tungkol sa kahihinatnan ng iyong desisyon. Gumagawa kami ng mga desisyon araw-araw. Ang mga desisyong ito ay maaaring gumawa o makapinsala sa ating buhay. Ang pinakamaliit na pagkakamali sa paggawa ng desisyon ay maaaring magdulot ng mortal na kalituhan sa iyong buhay. Kaya, kailangan mong malaman ang katapusan upang maunawaan ang kahihinatnan ng iyong desisyon, upang iligtas ang iyong sarili mula sa matinding pananakit. Habang natutulog, maraming tao ang nailigtas mula sa mga mapaminsalang layunin sa pamamagitan ng mga tagubilin o mga larawan ng mga kaganapan sa hinaharap na nilalaro sa kanilang hindi malay na isipan. Sa sitwasyong ito, ang ganitong pagtuturo ay maaaring direkta o hindi direkta mula sa Diyos. Ang kanilang mga mensahe ay maaaring madaling maunawaan o parang bugtong. Sinabi ito ni Job tungkol sa gayong mga panaginip sa aklat ni Job, Kabanata 33:14-18. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita, ngayon ay isang paraan, ngayon ay iba na, bagamat walang nakakaalam nito. Sa panaginip, sa isang pangitain sa gabi,
kapag ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, habang sila'y natutulog sa kanilang mga higaan, maaari siyang magsalita sa kanilang mga tainga at takutin sila ng mga babala, upang talikuran sila sa paggawa ng masama at ingatan sila mula sa kapalaluan, upang ingatan sila mula sa hukay, sa pamamagitan ng kanilang mga buhay mula sa pagkapahamak. Kapag mayroon kang nakakatakot na panaginip, maaaring minsan ay mula sa Diyos o sa demonyo. Gayunpaman, kung ang panaginip ay mula sa Diyos, tulad ng nakikita mula sa itaas na kasulatan, ang layunin ay hindi upang panatilihin kang matakot, ngunit upang akayin ka mula sa daan ng pagkawasak. Ngunit kapag ang panaginip ay nagmula sa kaaway ng iyong kaluluwa, ang dyablo, pinananatili ka niya sa walang hanggang takot, at sa pamamagitan ng kasangkapan ng takot. Binitag ka ng dyablo mula sa pagkilos ng may tapat na pagsunod sa salita ng Diyos, na sa huli ay nagdudulot ng kapahamakan sa iyong mga panaginip. Hindi ginagamit ng Diyos ang kasangkapan ng takot upang turuan ang kanyang mga anak. Maaaring kakilakilabot ang iyong mga panaginip, ngunit kung nagmula ang mga ito sa Diyos, kadalasan ay tinitiyak niya sa iyo ang kapayapaan sa kanyang mga pangako kapag sinunod mo ang kanyang mga tagubilin. Ngunit ano ang mangyayari kapag hindi ka sigurado kung ang iyong panaginip ay mula sa Diyos o sa dyablo? Una, kailangan mong magkaroon ng matatag na pasya na ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa kanyang mga anak gamit ang tuol ng takot. Sinasabi ng Biblia na ang takot ay may pahirap at mahal ka ng Diyos para ilagay ka sa anumang pagdurusa. Gayunpaman, sa anumang sitwasyon kung saan ang kakilakilabot na panaginip ay nagmumula sa Diyos, hindi ka niya iwan sa awa ng paparating na panganib kung hindi mo susundin ang mga tagubilin mula sa panaginip. Sa halip, binibigyan ka ng Diyos ng kanyang kapayapaan bilang katiyakan ng kanyang presensya sa iyo. Ang kapayapaan ay laging kasama ng salita mula sa Panginoon, kahit na mayroon silang mga elemento ng paghatol. Ang layunin ng Diyos ay hindi maghatol o kapahamakan sa sinuman, ngunit tinitiyak niya sa kanila ang kanyang kapayapaan upang sila ay magsisi at talikuran ang kanilang masasamang paraan. Kaya, kapag mayroon kang isang panaginip na nagbabala sa iyo tungkol sa isang nalalapit na panganib o ang kahihinatnan ng iyong desisyon, dapat mong seryosohin ang panaginip. Alam kong unti-unti mo nang nakikita ang mga pangarap na ito, at kung paano ito magiging mga instrumento upang bigyan ka ng babala habang naglalakbay ka sa iyong buhay. Isaalang-alang natin ang higit pa sa gayong mga panaginip. Numero 4, mga panaginip na nagbababala sa iyo tungkol sa isang paparating na panganib. Ganito rin ang karanasan ni Jose nang magkaroon siya ng panaginip na nagtuturo sa kanya tungkol sa intensyon ni Haring Herodes na patayin ang sanggol na si Jesus. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 2:13, nang makaalis na sila, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Bumangon ka, sinabi niya. Dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas sa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya. Nagpakita ang anghel ng Diyos kay Jose upang dalhin ang sanggol na si Jesus at si Maria, ang kanyang ina, upang itakas ang sanggol na si Jesus at si Maria, ang kanyang ina, sa Ehipto, upang patayin ang kanyang ina sa Ehipto. Ito ay isang agarang babala at tagubilin na nangangailangan ng pagsunod. Sinunod ni Jose ang tagubilin ng Diyos mula sa kanyang panaginip at naligtas ang buhay ng sanggol. Ang mga pastol na dumating upang igalang ang sanggol na si Jesus bilang hari ng mga hari ay nakatanggap din ng tagubilin na huwag bumalik kay Herodes sa pamamagitan ng panaginip dahil inutusan sila ni Herodes na bumalik sa kanya at sabihin sa kanya ang lokasyon ng kapanganakan ni Kristo upang sambahin siya. Ngunit mayroon siyang panloob na motibo na patayin si Kristo. Ang pagsuway sa mga tagubiling ito ay maaaring hadlangan ang pagtubos na misyon ng Diyos. Ngunit sinunod ni Joseph at ng mga pastol ang mga salita ng Diyos na dumating sa kanila sa pamamagitan ng mga panaginip, at ang napipintong panganib ay naiwasan. Ang tadhana ng sangkatauhan ay umaasa sa pagtubos sa pamamagitan ni Kristo para sa kaligtasan. Ngunit paano kung binaliwala ng mga pastol na ito at ni Jose ang mga babala mula sa kanilang mga panaginip? Hindi paborable ang kinalabasan.
Ang pagsunod sa mga tagubilin mula sa iyong mga pangarap ay kapaki-pakinabang sa pag-ingat sa iyo mula sa paparating na panganib. Maaari rin itong maging paraan ng Diyos sa pag-ingat sa mga hindi pa isinisilang na henerasyon. Ilang buhay ang maliligtas kung susundin mo ang tila hangal na mga tagubilin na dumarating sa iyong mga pangarap. Pag-isipan ito sandali. Numero 5, mga pangarap na nagtuturo sa iyo na baguhin ang iyong mga paraan. Maaari kang magkaroon ng isang panaginip na nagtuturo sa iyo na baguhin ang iyong mga paraan. Ang ganitong mga panaginip ay maaaring nasa anyo ng iyong paglalakbay sa isang malinaw na landas na biglang naging makapal na palumpong. Sa kasong ito, malamang na iginuhit ng Diyos ang iyong pansin upang suriin ang iyong mga paraan. Ang gayong mga panaginip ay nagtuturo sa iyo na maging isang bagong dahon. Ang Diyos ay mapagmahal at hindi nais na ang sinuman ay mapahamak sa pagkakamali, ngunit nais niya na ang lahat ay tumalikod sa kanilang mga pagkakamali at magbukas ng bagong dahon. Bilang resulta ng kanyang dakilang pag-ibig at awa, ang Diyos ay palaging nagpapadala ng mga tagubilin sa iba't ibang individual upang baguhin ang kanilang mga paraan. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Aklat ng Kawikaan 14 na oras 12 minuto, may 100 na tila tama, ngunit sa huli ay patungo sa kamatayan. Kaya, kung, halimbawa, palagi kang nahuhulog sa isang kanal sa iyong mga panaginip, maaaring tinatawag ng Diyos ang iyong pansin upang baguhin ang iyong mga paraan. Ang mga ito ay mga babala na dapat mong pakinggan upang iligtas ang iyong kaluluwa mula sa pagkawasak. Minsan sumasama tayo sa ating sarili sa mga asosasyon at kaibigan na hindi sinasadya ng Diyos. Ang iyong relasyon sa mga asosasyong ito ay maaaring hindi mauwi sa kapahamakan, ngunit hindi sila nakikinabang sa iyo. Naaalala mo ba ang mga salita ni Apostol Pablo? Sinabi niya na ang lahat ng bagay ay maaaring matuwid para sa kanya, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hindi kapaki-pakinabang. Ang mga kaibigan at relasyon ay dapat na magpapahusay sa iyo at magpapatalas sa iyo sa isang marangal na layunin. Sila raw ang magpapagatong sa iyong pagkauhaw sa kabanalan at hindi sa kamunduhan. Gayunpaman, ang ilang mga relasyon sa mga tao ay maaaring hindi mali sa kanilang sarili, ngunit maaaring hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya, isipin ang pagkakaroon ng isang panaginip kung saan nakikita mo ang iyong sarili na naghuhukay ng isang balon, at ang tubig ay biglang nagsimulang bumukal mula dito, ngunit sa isang kisap mata, ang iyong pinagkakatiwalaang kaibigan ay dumating upang punuin ang balon ng buhangin. Maaaring tinuturuan ka ng Diyos na baguhin ang iyong mga kaibigan. Minsan, wala itong kinalaman sa mga kaibigang iyon, ngunit may kinalaman ito sa iyo. Ang implikasyon ng pananatili sa gayong relasyon ay maaaring sabotahe ang iyong pag-unlad sa buhay. Bukod dito, ang isang panaginip na tulad nito ay hindi dapat maging sanhi ng labis na pagdududa sa iyong mga kaibigan bilang mga hadlang sa iyong pag-unlad sa buhay. Ang iyong panaginip ay maaaring nangangahulugang oras na para sa iyo na sumulong at magpatuloy mula sa relasyon na iyon. Kadalasan, ang kalidad ng iyong paningin o mga pangarap ay hindi nagiging mas maliwanag kaysa sa mga lupon ng mga kaibigan na pinananatili mo. Si Abraham ay nagkaroon ng katulad na sitwasyon. Ang mga bagay tungkol sa pangitain ng Diyos para sa kanyang buhay ay hindi ipinaalam hanggang sa humiwalay siya kay Lot. Isaalang-alang natin ang higit pa sa mga pangarap na ito. Numero 6, mga panaginip tungkol sa kakaibang mga puno o prutas na tumutubo sa iyong hardin. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring hindi isang aktwal na kahulugan, tulad ng maraming iba pang mga panaginip. Maaaring ito ay matalinghaga. Maaari kang makakita ng mga damo na tumutubo sa gitna ng isang plantasyon at kumakalat kung saan-saan, o maaaring ito ang kaso ng pagsalakay ng balang sa plantasyon. Sa anumang lilim na dumating ang panaginip na ito, malamang na nagpapahiwatig ito ng nalalapit na pag-atake sa iyong trabaho, kalusugan, o pamilya. Ang pagkilala sa mga espiritu ay kailangan upang tunay na makilala ang mensahe sa ganitong uri ng panaginip. Kapag mas binibigyan mo ang iyong sarili na makipag-ugnayan sa Diyos sa mga panalangin, mas lalago ang iyong kakayahan na makilala ang mga espiritu, sa Diyos man o sa dyablo.
Kapag nananalangin ka tungkol sa iyong mga panaginip, inihahayag ng Diyos ang mga lihim ng iyong kaaway, dahil ang ilang mga panaginip ay may mga interpretasyon na direktang kabaligtaran ng ipinakita sa iyo sa isang panaginip. Ang panaginip na ito ay maaari ring magpahiwatig ng isang pag-aaksaya ng pagsisikap sa iyong mga pagsusumikap. Isipin ang isang magsasaka na gumugol ng maraming oras sa pag-aayos ng kanyang mga halaman mula sa nursery bago itanim ang mga ito sa bukid. Pagkatapos ay dinidiligan niya ang mga halaman araw-araw at inaalis ang mga damo, ngunit ang taniman sa kalaunan ay inaatake ng mga balang o mga peste. Iyan ay isang nasayang na pagsisikap at mga mapagkukunan. Ang mga pangarap na tulad nito ay maaaring isang mensahe tungkol sa isang proyekto na iyong sinimulan. Ang ganitong mensahe ay nagbibigay ng insight sa pakana ng kaaway na isabotahe ang iyong mga pagsisikap at iyon ay upang gabayan ka sa pag-iwas sa mga patibong ng kaaway. Bigyang pansin ang iyong mga pangarap. Inihayag sa atin ni Jesucristo sa talinghaga ng manghahasik na ang kaaway ay madalas na umaatake kapag ang isang tao ay natutulog, kapag siya ay hindi masigasig sa espiritu, natutulog sa espiritual at pinakamahina. Iyan ay pagdating ng kaaway upang itanim ang binhi ng hindi pagkakasundo. Siya ay nagtatanim ng binhi ng depresyon at marami sa mga problema na kalaunan ay nagpapakita ng kanilang sarili sa pisikal. Kaya't mangyaring, huwag ipagpaliban ito sa tuwing mayroon kang pangarap ng ganitong kalikasan. Ang paggawa nito ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto. Numero 7, mga panaginip tungkol sa ilang o disyerto. Sa puntong ito, dapat kong sabihin na hindi lahat ng panaginip ay nagmumungkahi ng masamang mga palatandaan. Hindi lahat ng panaginip na lumalabas na masama ay may masamang implikasyon. Kaya dapat kang manalangin para sa pag-unawa sa kabila ng iyong mga pangarap upang makuha ang tamang mensahe mula sa kanila. Ang maling interpretasyon ng mga panaginip ay maaari ding magkaroon ng masamang epekto sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa ilang ay maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang mga interpretasyon. Ang unang interpretasyon ay ang paghahanap ng iyong sarili na nag-iisa sa ilang ay maaaring magpakita ng isang karanasan sa hinaharap o magbigay ng higit na liwanag sa iyong kasalukuyang karanasan sa buhay. Mula sa kasulatan, ang ilang ay simbolo ng lugar ng pagsubok. Pinangunahan ng Diyos ang mga anak ni Israel sa ilang sa loob ng 40 taon upang subukin sila at patunayan kung susundin nila siya. Maaaring dinala sila ng Diyos sa isang mas maikling ruta patungo sa lupang pangako, ngunit nagpasya siya na dalhin sila sa rutang ilang upang matutong umasa sa Kanya at makuha ang kakanyahan ng kanilang buhay mula sa Kanya. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa aklat ng Deuteronomio 8:3 na pinababa ka niya, pinagutom ka, at pagkatapos ay pinakain ka ng mana, na hindi mo nalalaman o ng iyong mga ninuno. Upang ituro sa iyo na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Si Kristo Jesus ay pinangunahan din ng banal na espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. At sa buong kasaysayan ng kanyang ministeryo, nagkaroon siya ng isang tukso o iba pa mula sa marami sa kanyang mga kaaway. Ito ay upang sabihin sa iyo na hindi lahat ng panaginip tungkol sa ilang ay simbolo ng kasamaan. Ang mga panaginip tungkol sa ilang ay maaaring sumagisag sa isang yugto ng paghahanda sa paglalakbay ng tadhana na malapit na sa iyo. Gayunpaman, may isa pang karanasan si Ezekiel sa lambak ng mga tuyong buto. Ang mga tuyong buto ay sinasagisag ng bansang Israel dahil sa kanilang kaawa-awang kalagayan sa lupain ng pagkabihag. Ang mga pangarap ay maaaring maging mga susi na nagbubukas ng mga pintuan ng mga sagot sa iyo kapag natutunan mong maunawaan ng tama ang kanilang mga mensahe. Mula sa pakikipagtagpo ni Ezekiel, hindi ang Diyos ang direktang nagdala sa mga anak ni Israel sa ganitong estado. Sa halip, ginamit ng kaaway ang kanilang pagsuway sa Diyos upang itapon sila sa mga panahon ng karanasan sa ilang. Sa isa pang pagkakataon sa aklat ni Isaias, nagreklamo ang mga anak ni Israel na kinalimutan na sila ng Diyos sa lupain ng pagkabihag.
Ngunit nagpadala ang Diyos ng isang salita ng kaaliwan, na kahit na ibinenta nila ang kanilang sarili sa mga kamay ng kaaway sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ng pagsuway, hindi niya sila kinalimutan. Kaya naman, kahit na ang mensahe mula sa iyong panaginip tungkol sa ilang ay nagpapahiwatig ng mga pagdurusa ng dyablo para sa iyong mga kasalanan, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Maaari kang magdalamhati sa isang panahon para sa iyong mga kasalanan, tulad ng mga anak ni Israel na nagdalamhati dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi kanya kinalimutan. Sa madaling salita, ang mensahe mula sa isang panaginip tungkol sa ilang ay maaaring magpahiwatig na ang iyong paglaya mula sa problema at hamon na iyon ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Kapag naulit ang ganitong panaginip, sasabihin sa iyo ng Diyos na maghanda para sa isang bagong panahon sa iyong buhay. Walang gustong manatili sa ilang. Walang buhay doon, at ang mga kondisyon ng panahon doon ay malupit para sa kaligtasan ng tao. Nalalapat din ang pagkakataong ito sa iyong mga karanasan sa buhay na parang dumadaan sa ilang. Kadalasan, ang mensahe sa ganitong uri ng panaginip ay wala sa panaginip, kundi sa katuparan ng pangarap. Kapag mayroon kang karanasan na tila isang panahon kung saan dumadaan ka sa ilang o disyerto, kadalasan ay nasa karanasan ang pinagtutuunan ng pansin, hindi ang aral. Dahil sa ating mga limitasyon bilang tao, maaaring lumabo ang ating mga karanasan sa ating mga paningin, at maaaring mali ang ating paghatol sa mga pangyayari. Mula sa banal na kasulatan, nalaman natin na ang mga panaginip ay nagmumula sa tatlong pinagmumulan, Diyos, ang dyablo, o ikaw. Malamang na managinip ka tungkol sa mga bagay na gumugulo sa iyong isipan. Minsan ang mga pangarap ay maaaring dumating sa pamamagitan ng iyong mga pagkabalisa tungkol sa buhay. Bilang resulta, ang mga pananaw sa iyong mga pangarap ay maaaring maging manipulative at nakaliligaw. Kaya ang pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa iyong mga pangarap ay mahalaga upang gabayan ka sa paggawa ng mga tamang hakbang sa buhay. Ang isa sa mga paraan na magagawa mo ito ay sa pamamagitan ng paghingi ng makadiyos na payo. Hindi ka maaaring magkamali sa pamamagitan ng paghingi ng makadiyos na payo tungkol sa anumang sitwasyon sa buhay, kabilang ang iyong mga pangarap. May kaligtasan sa paghingi ng makadiyos na payo bago magpasya sa iyong mga pangarap, dahil ang iyong mga desisyon ay maaaring gumawa o makapinsala sa iyong buhay. Mayroon tayong mga halimbawa ng mga taong humingi ng payo tungkol sa kanilang mga pangarap sa Biblia. Humingi ng payo ang Haring Paraon nang siya ay nanaginip na hindi niya naunawaan, at ginamit ng Diyos si Jose upang ipaliwanag ang mga panaginip na iyon. Bilang resulta, ang buhay ng hari ng mga tao sa Ehipto, ni Jose, at ng kanyang pamilya ay napanatili sa panahon ng taggutom. Kinilala ni Faraon ang presensya ng banal na espiritu kay Jose, na nagbigay sa kanya ng karunungan upang tumpak na bigyang kahulugan ang kanyang mga panaginip. Humingi rin ng payo ang Haring si Nabucodonosor nang siya ay may panaginip na hindi niya maalala. Tinawag niya ang mga pantas at salamangkero sa kanyang imperyo upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang panaginip, na nakalimutan na niya, ngunit hindi nila maibigay sa hari ang kahilingan na kanyang ginawa. Sa halip, nagbigay sila ng mga dahilan at sumagot na ang mga Diyos lamang ang maaaring magbigay ng ganoong impormasyon. Dahil hindi nila maibigay sa hari ang mga detalye ng kanyang panaginip at ang kahulugan nito, iniutos ng hari na patayin ang lahat ng pantas sa Babylonia. Nangyari ito hanggang sa oras na para patayin si Daniel at ang kanyang apat na kaibigan, sina Sadrach, Mesach, at Abednego. Nang maglaon, ipinatawag ni Haring Nabucodonosor si Daniel, isang bihag sa lupain ng Babylonia, upang ipaalam ang kanyang panaginip at ang interpretasyon nito. Pagkatapos ay humiling si Daniel sa hari ng karagdagang panahon upang makuha ang kanyang nais na mga sagot. Anong uri ng samahan o kumpanya ng mga kaibigan ang pinananatili mo? Sila ba ang makapagpapatala sa iyo sa isang marangal na layunin sa Diyos? Sila ba ang matatakbuhan mo sa mga oras ng problema, tulad ni Daniel, upang hanapin ang mukha ng Panginoon ng sama-sama sa mga panalangin? Tinawag ni Daniel ang kanyang apat na iba pang kaibigan, at sama-sama nilang hinanap ang mukha ng Panginoon tungkol sa panaginip na ito na ipinagkait sa hari.
Hinahangad nila ang awa ng Diyos upang ihayag ang lihim ng panaginip ng hari at ang interpretasyon nito, baka sila ay mapahamak kasama ng iba pang pantas ng Babilonya. Pagkatapos nilang ipaalam sa Diyos ang kanilang pagsusumamo, nakatanggap sila ng mga sagot. Inihayag ng Diyos ang panaginip at interpretasyon ng hari kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Nailigtas sila mula sa kamatayan. Dalawang bagay ang kakaiba sa mga karanasan ni Jose at Daniel, na nagbigay kahulugan sa mga panaginip ng mga hari sa kanilang panahon. Nagkaroon ng pagkilala sa presensya ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Sinasabi ng Biblia, may Espiritu sa tao, at ang inspirasyon ng makapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng pangunawa. Maliban kung bibigyan ka ng Panginoon ng pangunawa sa mga lihim na bagay, ikaw ay patuloy na lulubog sa kadiliman. Ang kaalaman sa iyong mga pangarap ay darating lamang sa tulong at inspirasyon ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Biblia, sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, ang malalalim na bagay ng Diyos. Sa pamamagitan ng nananahan na presensya ng banal na Espiritu, malalaman mo ang interpretasyon ng iyong mga panaginip. Ngunit hindi ka makakarating dito sa isang araw. Ito ay sa pamamagitan ng paglaki sa iyong matalik na pagkakaibigan sa banal na Espiritu. Araw-araw na siya ay naghahayag ng mga lihim na bagay, hindi limitado sa interpretasyon ng iyong mga panaginip, ngunit mga lihim na bagay tungkol sa buhay sa kabuuan. Gayon din, italaga ang iyong sarili sa isang walang hanggang pakikipag-isa sa banal na Espiritu. Ang mga lihim na bagay ay sa Diyos, ang mga ipinahayag niya sa atin ay para sa atin, upang tayo ay hindi malagay sa kadiliman. Anong aral ang matututuhan mo kay Daniel? Una, kinilala niya ang Diyos at ang tulong na matatanggap niya tungkol sa nakatagong panaginip ng hari. Pangalawa, si Daniel ay may tamang samahan ng mga kaibigan na maaari niyang tawagan upang samahan siya sa mga panalangin at hanapin ang mukha ng Diyos para sa mga sagot. Ang karanasang ito ay muling nagpapatunay sa kahalagahan ng paghingi ng makadiyos na payo sa pagbibigay kahulugan sa iyong mga panaginip. Ang pagpapanatiling makadiyos ng mga grupo ng mga kaibigan, kasamahan, o mga taong may higit na espiritual na kapanahunan, kaysa sa maaari kang gumawa ng malaking pagkakaiba sa pag-unawa sa interpretasyon ng iyong mga pangarap. Higit sa lahat, kapag nananalangin ka tungkol sa iyong mga pangarap, makakatanggap ka ng mga direksyon tungkol sa mga hakbang na dapat gawin. Gagabayan ka ng tama kapag humingi ka ng payo mula sa mga kapananampalataya na mas may edad sa kanilang paglakad kasama ang Diyos kaysa sa iyo. At kapag pinagbuti mo ang iyong pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa, pagninilay-nilay at paghahanap ng karunungan mula sa Kanyang salita, talagang matatanggap mo ang mga interpretasyon ng iyong mga panaginip upang maiwasan ang mga pagkakamali sa buhay. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ang pagpasok ng iyong salita ay nagbibigay ng liwanag at pangunawa sa mga simple. Salamat sa pagbibigay liwanag sa aking landas upang malaman kung paano ka nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga panaginip. Dalangin ko na gabayan mo ang aking puso na maging mas maunawain at sensitibo sa iyong pamumuno. Dalangin ko na tulungan mo akong malaman ang daan sa gitna ng kalituhan na maaaring idulot ng aking mga pangarap. Napapaligiran ako ng liwanag ng Diyos. Hinding-hindi ako mangangapa sa dilim o kalituhan. Para sa bawat paghihirap na sitwasyon na walang sagot, tutulungan ako ng Panginoon ngayon at tatanggap ako ng mabilis na mga sagot. Sa anumang paraan na hinahangad ng kaaway na linlangin ako sa pamamagitan ng mga panaginip, nakalantad sila sa pangalan ni Jesus. Mula ngayon, ang pakikipag-usap ko sa Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip ay nagiging mas kakaiba. Nadaragdagan ko ang aking pangunawa sa aking mga pangarap, at ang bawat pangitain na ipinaalam sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga panaginip sa nakaraan ay nagsisimulang makahanap ng katuparan sa aking buhay. Ang bawat pangitain na sinabotahe ng kaaway sa pamamagitan ng aking kamangmangan sa paghawak sa aking mga pangarap ay naibalik sa akin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng ninakaw, pinatay, o winasak ng kaaway sa buhay ko dahil sa kamangmangan ko sa sinasabi ng Diyos mula sa aking mga panaginip ay ibinalik sa akin. Ang mga taon na sinamsam ng kaaway ang aking ani ay naibalik sa akin.
Bagaman ang pangitain ay para sa isang takdang panahon, ito ay magsasalita at hindi magluluwat. Nakatanggap ako ng direksyon mula sa mga pangitain ito. Mayroon akong lakas na tumakbo sa paraan ng katuparan ng tadhana. Nakatanggap ako ng lakas kung saan naging mahina ako sa paglalakbay sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-ilaw ng aking mga pangarap at pangitain, natatanggap ko ang lakas upang dumaan sa ilang ng buhay nang hindi nanghihina. Bawat punong hindi itinanim ng Ama sa aking buhay ay pinuputol. Ang biyaya ng Diyos na dumaan sa ilang mga karanasan sa buhay ay ipagkakaloob sa akin sa pangalan ni Jesus. Ako ay lalakad sa payo ng Panginoon para sa aking buhay. Bawat kapangyarihan na naglalayong bigin ang mga pangarap ng Diyos para sa aking buhay ay binihag. Sinasabi ng Biblia na binibihag natin ang bawat pag-isip bilang pagsunod kay Kristo. Ang bawat pag-isip, panaginip, at pangitain na salungat kay Kristo at laban sa aking buhay ay hindi mananatili. Sila ay bigo sa pangalan ni Jesus. Kapag ang kaaway ay bumangon na parang baha, ang Espiritu ng Panginoon ay magtataas ng watawat laban sa Kanya. Nakatanggap ako ng karunungan upang gumawa ng mga tamang desisyon mula sa aking mga pangarap. Nakatanggap ako ng karunungan upang baguhin ang aking mga paraan kung kinakailangan bilang tugon sa aking mga pangarap upang maiwasan ang panganib sa aking paglalakbay. Ang payo ng Panginoon lamang ang tumatayo sa aking buhay. Ang bawat salungat na karanasan sa payo ng Diyos para sa aking buhay ay nagtatapos ngayon. Ang bawat salita at panghuhula na nagtuturo sa takbo ng aking buhay sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain ay pinawalang bisa ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat moob ng kaaway na humahawak sa aking buhay, pamilya, o tadhana para sa pantubos sa pamamagitan ng isang panaginip o pangitain ay mula ngayon ay walang bisa sa pangalan ni Jesus. Hindi ako mamamatay, ako ay mabubuhay upang ipahayag ang mga gawa ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ako ay bumangon at nagniningning, ang aking liwanag ay dumating, at ang kaluwalhasyan ng Panginoon ay sumikat sa akin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Sana ay nabiyayaan ka ng video na ito. Pakiclick ang subscribe button sa ibaba, I-like ang video na ito, at ipadala ang iyong mga komento. Maaari mo ring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay.